sa inyong lahat. Ayan, good morning po sa inyong lahat. Sound check. Ayun. Good morning, good morning. Ayan, good morning po sa inyong lahat. Mapagpalang umaga po. Ano, no? Diba? Ayun na talagang internet. Alright, bago ang lahat, bago tayo magsimula, no? Mega love shoutout po sa lahat ng ating mga solid na subscriber. Mega love shoutout po sa walang sawa niyong suporta, no? At mega love shoutout po sa lahat ng mga OFW. Yun, no? Kaya, ang inyo pong mapapanood ngayon ay, representative ng Actitures Party List na si Franz Castro ay guilty po. Inatulan ng Davao Regional Trial Court ng guilty beyond reasonable doubt. Ayan, di ba? Ganda, no? Di ba? Pero bago ang lahat, gusto ko munang batiin ang magandang umaga po sa lahat ng ating mga solid na subscriber. Ayan. Kay Mami Mercy Calunod, ayan, kay Team KTV, ayan, mega love shoutout po at sa lahat ng ating mga solid na subscriber. Luzon, Visayas, Mindanao, magandang umaga po sa inyong lahat. Alright, ang atin pong topic ngayon ay Representative Franz Castro at dating Representative Sator Ocampo. Ayan, ay hinatulan na po na guilty sa kasong child abuse ng Davao City Prosecutor. Nahatulan po na guilty. Ayan. Siyempre, may apila pa naman yan. Mayroon pa naman yan na mga remedy. No? Marami pang mga remedy yan. Marami pang mangyayari dyan, siyempre. Pero ang mahalaga doon, napatunayan na talagang nagkaroon ng pang-aabuso sa kabataan itong mga party list na ito, no? Yun ang mahalaga doon, napatunayan na talagang may pang-aabuso sa ng kabataan, Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. Ay, good morning po sa tatlong nakatambay dyan. Ayan, good morning po. Pakita ko po sa inyo, ang ating gusto kong ipakita sa inyo yung simulan natin. Simulan natin ang ating kaya bago tayo magsimula, batiin ko muna ang ating lahat ng at tatlong nakatambay diyan, Sino bang nandiyan? Ay, mag-comment naman kayo para alam ko naman kung sino kayo. Ay! Good morning po kay Paul Donisa Official. Kay NRDC, kay Ma'am Mercy Calunod, kay Ma'am Rosalina, kay Ma'am Analisa, kay G. Changwok,
kay Ji Chang Wook at sa lahat ng ating mga masugid na manonood ay good morning po sa inyong lahat. Mapagpalang umaga. Kay Nani Sanchez, Mika Mika Love shout out. Kay Richelle Mingaren, Mika Mika Love shout out. Ayan, Mika Mika Love shout out po kay Richelle Mingaren. At kay Biyahing Brankel Sam, Mika Mika Love shout out. Ipakita sa inyo, no? Late broadcast itong atin. Late broadcast. Pakita ko sa inyo. Gusto kong ipakita sa inyo hapon. Dating Representative Franz Castro at dating active church Representative Franz Castro at kay dating Representative Sator Ocampo ng bayan muna. Alright, gusto ko pakita sa inyo, no? Paano naging guilty, ano? Just a little of them. Yeah, please. But yeah. oh yes, all of them are IPs actually kahapon. So, but this is a good day for us, and thank you for having me today. Yeah. And attorney, so you were yesterday in the event, no? Very briefly lang para alam ng ating mga kababayan. Tama ba yung information ko na halos lahat ng IPs ay mga magsasaka? Tama ba? Yes, majority probably. Oh, yes. Kasi lahat naman sila yung situation na ancestral domain is talagang farm, either farming or fishing area. So most of them, and you can see probably 80 to 90% are farmers. So from ano yung implikasyon nun kung bakit sila tinarget? Does it have anything to do with them being targeted by the CPP, NPA, NDF? Yes, siguro dahil sa daming issue ng mga farmers, especially sa issue ng land. Because the issue, the CPP, NPA, NDF, main point of radicalization and recruitment, especially in Mindanao, is the land issue. Back then, kung nagkakaroon ng pag-agaw ng lupa sa kanila at hindi pagbibigay ng titulo. Even during the time dito sa Cordillera, I think it has something to do with the land also. There's a protection of the environment, yung pagtatayo noon ni President Marcos ng dam, ng Chico River, sa may Chico River, mga ganyan. So I think that in the heart of all this issue is about respect to land ownership. Help me understand, attorney, sa pananaw ng mga kapatid nating katutubo, ano ang ibig sabihin ng lupa, ng ancestral domain? Kasi sa pag hindi ka katutubo, ibang-iba yung perspective mo diyan eh, 'di ba? So help us understand. Yes, kung sa private individual na halimbawa mga non-IPs, ang treatment kay sa lupa is private property. It could be sold, disposed, mga ganyan. Pwede mo siyang i-trade, no? A trade for commerce. Ang ancestral domain kasi has a very special definition even under the law. It recognize yung yung cultural and spiritual bond of the people to the land, yung cultural aspirations ng mga tao na nakabaon sa lupa, that is part of the definition. That's why, kung mag-a-apply ng lupa ang isang katutubo, hindi mo lang ina-apply yung lupa actually. Which is, for example, sa ordinary citizen, lupa lang ina-applyan mo. But for IP, you can actually apply ownership to the trees, to the rivers, to the foreshore, to the parts of the sea. Nagkakaroon kayo ng activities, or to the whole forest. Because it recognizes yung relationship mo with the land. Kasi ngayon, kung halimbawa non-IP ka, hindi mo pwedeng applyan ang river because that is a patrimonial property, meaning a property of the state. But ang IP can claim ownership to that as an exemption to that tinatawag natin regalian doctrine. So, that is quite special, no? Pero naman ang kaakibat niyang responsibility, yung tinatawag natin generation responsibility is that the IPs cannot sell, donate, or dispose of their land. So while you have these privileges, there is a concomitant heavy responsibility of protecting that ancestral domain for the next generation. And as a result, no, from my relationship with the IPs, from what I've seen, they have a very special relationship with nature. No? They're natural environmentalists, and in fact, ang Pilipinas, ang bansa natin, napakalaki ng utang sa ating mga kapatid na katutubo sa pag-alaga nila sa ating sa kalikasan.
Pero ganun pa rin, no? Because of that definition, attorney, maraming problema. Yes. Napakaraming problema kasi a lot of stakeholders will not agree. Yes, Like for that's instance, the mining industry, the DENR even, di ba? So, they've had to go through a lot of grief because of this as a people na pinaglalaban nila yung kanilang ancestral domain at saka yung pagkakaintindi nila, no? And then so maybe you can at least tell our people how that happens, no? Ano yung sitwasyon? Ano yung challenge? Ngayon kasi, there's so many laws na nagbabanggaan doon sa tinatawag nating Indigenous Peoples' Rights Act of 1997. It's a very new law. 20, ano pa lang siya, ilan ba siya? Magto-26 pa lang, magto-27 pa lang in existence. And then the other laws like the laws of DENR or the Philippine Mining Act of 1995, yung mga ibang laws kasi nag-exist siya since during the American time or even some laws of the Spanish time. So nagbabanggaan talaga siya. Ngayon pa lang natin kasi na-assert yung land ownership, yung rights ng mga IPs. So there's a lot of confusion with regard the law. Halimbawa, kung punta ka ng DENR, sabi na ito yung batas namin, sabi ng IP, ito yung batas namin. In that kind of setting pa lang, kita mo talo ng IP. Why? Because the one asserting has no resources, trying to gain access to resources. Pero yung government, DENR, for example, kasama mo dyan ang mga investors, kasama mo dyan ang mga sa mining or kung sino man yung nasa likod niyan, di ba? Kasama mo dyan ang the presence of the government. So, nagkakaroon ng imbalance. Plus, attorney, sa DENR, there's also corruption. And the sad part is, ang binabantayan nila ay yung interest ng mayayaman, no? I'm not saying this happened only now. It's been going on for a very long time na inaapi ang ating mga katutubo, no? Yes. Kasi kung okay naman yung pag-implement sa rules and regulations ng DENR, I do not see a lot of abuses. But the point is, well, I have to give a shout out because I had the opportunity to work with good people from DENR. Yes, But they have to admit themselves, sila mismo, they have to admit themselves that there's a lot of problem emanating from their office. Yeah. And those injustices, because they came from the government, ginamit na mitya ng CPP, NPA, NDF. Yes, diba? basically, yes. Yeah, Yan yung yes. battle cry ng mga CPP, especially sa South, na andyan yung gobyerno na aagawin yung lupa nyo kasi lalagyan ng CLOA, lalagyan ng patent, at hindi i-respeto yung kanyang land ownership as IPs, no? So that happened and was actually one of the major reasons as to why there's a lot of IPs that joined the CPP, NPA, NDF, especially in the 80s, 90s, and early parts of 2000. And then what happened because of that, attorney? Because they joined the CPP, NPA, and the vast majority of the IPs naging NPA. What happened to our IPs? Yes. Kaya nagkakaroon ng encounter, sino unang namamatay? Yeah. Mga ganyan. Unang natatamaan na malagyan ng mga tinatawag nilang revolutionary highway, hindi nagkakaroon ng peace in order pag may pumapasok na development na susunog yung mga equipments. So the areas where the presence of, where you feel the presence of the CPP, NPA, NDF nagkakaroon ng underdevelopment because of sino mag-invest naman sa area na punong-puno ng violence, di ba? Sinong mag-invest ka doon kung yung maliit na sari-sari store mo pa lang lalagyan pa ng revolutionary tax, no? Yeah. Pag-aakyat yung bulldozer, sunog yung bulldozer kung hindi ka magbibigay ng tax, no? Tinatawag lang tax pero mga extortion racket ng CPP, NPA, NDF. But what's good thing about right now, especially during the time of Duterte, when we were there, no? There was a lot of surrenders from the IP communities. At sila mismo ang lumalaban para sa kanilang communities, asserting their own rights, coming from the ranks. Kaya sabi nila na, they now understand that there's a law for them, the IPRA law. So what caused again the massive surrenders, yung balik-loob ng mga IPs sa gobyerno? What happened? During the 2020 to 2022, there's a massive surrenders. Umabot yan ng 35,000 because of the efforts of the NTF-ELCAC. A lot of them, especially in the IP communities. Kasi ang nagli-lead para mag-surrender yung mga tao is not the government. It's not even Juma season out there sa Netherlands or yung mga tao nila dito. Ang nag-lead para bumalik kayo dito sa folds ng government is actually the community themselves. Sinasabi nila na, okay na tayo, we are being heard. Yung mga kapamilya nila, pinababaw yung mga, their families, yung kasama nila sa community, sila mismo ang nasasabi na, bumaba kayo.
Ito yung success ng NTF-ELCAC na hindi masyadong na-highlight, yung tinatawag nilang local peace process. It is the initiative of the community in the local government sa pinakamaliit na level, sa barangay level, ang nag-uusap para magkaroon ng peace and order sa kanilang barangay mismo. That never happened before kasi ang surrenders before, magkakaroon kayo ng pag-usap sa out of the country, out of the reach ng mga IPs. They don't even know kung anong pinag-uusapan doon. No? Yeah. So nobody is surrendering. Yeah. So right now, nagkakaroon ng efforts, halimbawa yung Barangay Development Program, nagkakaroon ng projects like maliliit na health stations, nagkakaroon ng maliliit na kalsada, pag-open ng mga kalsada sa mga areas nila. I think there's a strong commitment from the side of the IP to embrace the government. And while we say na andan yung CPP, it also shows sabi natin na the neglect coming from the government. No? So I feel that there is a responsibility from both sides, if not bigger responsibility from the part of the government, because it was the actions of the government that sometimes drew people away in going to the mountains. And Attorney, you talked about yung vulnerabilities ng IPs, di ba? So, yung poverty, yung matinding kahirapan, at alam natin na sinadya ng CPP, NPA, NDF yan sa ating mga kapatid na katutubo, kung kaya't ang kahirapan sa katutubo, no, sa mga IPs ay extreme, hindi yung simple lang, no. So, and it was people like Franz Castro, Satur Ocampo, Bayan Muna, ACT, it was the CPP that made all of this possible, which is why itong case na ito, landmark itong conviction na ito. Why again? What does it mean to us? What does it mean, for instance, to you, attorney, no? You're an IP, you're a member of the Kankanay, no? Yes, correct. Kankanay, yes, So and what does it mean to you as an IP, as a lawyer, as a Filipino citizen, as a human rights expert, like Christina Palabay? Yeah. Before I answer that, I would like to further comment doon sa sinasabi mong yung presence ng CPP. Yes. It is yes. no coincidence Yes. that areas with the highest poverty incident happens in area na tinatawag nilang area of influence. Yeah. Kasi ilang years na ba yung party list nila dyan sa Congress for almost 20 years, 24 years? Yeah. Nakakita ka bang nagpatayo sila ng kalsada dyan, ng health center dyan, projects of development? Wala naman. And they call it their sphere of influence. It just so happen na it's not a coincidence that the highest rate of poverty happens in those places. Yeah. Yeah. Anyway, second is dyan sa ba talaga yung mga topic na ganito, no? We could talk, we can keep on talking days regarding this topic at hindi tayo mauubusan ng kwento. I know, yeah, yeah. But there are always, let us celebrate small and big victory. And right now we had a very big victory for the indigenous peoples. Yung nangyari pong na-conviction ng isang sitting na congressman, no? May isa po tayong congressman ngayon na mas malala pa ang... Pwede ba pasingit lang sandali, attorney? No? Yung gusto ko lang, yung sinasabi mo kanina, yung ginagawa nila sa Kongreso. And if you look at their bills, kung anong ginagawa nito mga makabayan block na ito, itong mga CPP party list, puro proteksyon sa CPP, NPA, NDF, demilitarization ng mga certain zones, yung human rights bill nila na sila lang, ang definition lang nila ng human rights activist ay sila lang at sila pa yung tagabantay, yung mga ganong kalokohan ng mga baliw na yan, no? So ginamit talaga nila yung Kongreso na yan. Very potent weapon yan ng CPP, NPA, NDF. Kung kaya't kailangan natin by 2025, wala na yung mga yan. Okay, go ahead, attorney. Actually, we can say that on air kasi hindi siya matters of opinion on our part. Yeah. When we were nasa OSG tayo, nag-file tayo ng disqualification against this party list. Yes. Si Kabataan Party List saka si Gabriela Party List because nung nagkaroon tayo ng massive surrenders, they were able to give us the stories kung sino sila, ano yung ginagawa nila, what's the purpose of their organization. And that's why during that time, in 2020 and 2021, I suppose, it was the Republic of the Philippines, no, it's the official stand of the Republic of the Philippines that filed the disqualification case against this party list on the ground that they are using violence in order to pursue their advocacy. And that violence is attached to the utility of the New People's Army as being component sila ng CPP, NPA, NDF. So, I think andito naman yung yung spokesperson natin ng Legal Cooperation Cluster that they can give us an update regarding these cases. No? So, these are not
tinatawag nila sa atin na trump up speculations because we have the facts on our side. Yeah, okay. So with that, let's welcome Attorney James Clifford Santos, who's the spokesperson of the NTF-ELCAC Legal Cooperation Cluster. Good morning, Attorney, and thank you so much for this victory that you have given the Filipino people. Good morning po, Doc Lorraine, and good morning po, Attorney Marlon. Yes. And of course, to all of our viewers this morning, good morning po sa lahat. Attorney, may I please start, no? Itong pag-convict ka na Franz Castro at kay Satur Ocampo, ibig ba sabihin nito? And eight others. And eight others. And Oo. 8 others pala, no? Yeah, but will they be imprisoned right away? Has a warrant of arrest ba? Has a warrant of arrest been issued? Kailan sila? When will they feel the bars of Justice. prison, bars of justice? Yeah. Well, to answer your question po, Doc Lorraine, not yet because they are still given the right to appeal, no? Under our rules on criminal procedure, upon perfection of the appeal, the execution of a judgment or final order appealed shall be stayed as to the appealing party. But having said that, yung mga na-convict po dito, they have to appeal if they want to avail of the benefits of that remedy provided under the law. And as to, although kay Representative Castro, there's a nuance here because she is a sitting member of the House of Representatives. Yes. And under the Constitution, we have a provision on what we call as the parliamentary immunity. And it says here that a senator or a member of the House of Representatives shall, in all offenses punishable by not more than 6 years imprisonment, shall be privileged from arrest while the Congress is in session. And no member shall be questioned nor be held liable in any other place for any speech or debate in Congress or in any committee thereof. So, And the court explained, sige po, Attorney Marlon. but of course we qualify na kung meron mga immunity from arrest si sitting congressman, does that it will no longer apply pag tapos na yung kanyang term or if the Congress is not in session? Yes, exactly po, Attorney. Congress is So, not in session. Meaning, Yes. Pwede siyang ma-arrest ngayon kasi Congress is not in session right Congress now. is not in session right now, so she can be arrested. Yeah, pwede. That's another Yes, interpretation. because the session will start next Monday kapag nagsona po yung joint session of Congress. Yes. So pwede siyang ma-arrest. Yes, she can. Ang isang issue dyan is on the part of the court, di ba may provision din tayo regarding the grant of bail which is discretionary upon conviction. So that's something that they can also avail. Is that something that they can avail? Yung nangyari po kasi dito, Attorney, no, si Franz Castro and Satur Ocampo, from the get-go, they are enjoying provisional liberty while the case is being prosecuted. So it appears na baka from the start, nag-avail na ho sila ng benefits ng bail. So having said that, given the conviction, if they appeal the judgment of conviction of the RTC, then mukhang magtutuloy-tuloy pa rin po yung nila, yung pag-avail nila ng benefits of bail. Pero may option si court this time kasi it's a conviction by the RTC to deny the bail. Di ba there are certain grounds as to you can deny bail, especially if that person's habitual offender. I Yes. think in the past kasi may conviction si Satur Ocampo. So What was his conviction? hindi ko alam yung I think Haran ba? No. hindi siya haran eh. Parang in the past kasi feeling ko na-filean siya ng mga kaso Yeah, okay. which could be used to deny bail on his part. Kasi there are certain provisions ng batas natin na delimiting kasi ngayon pwede pang discretionary on the part of the judge na wag muna silang ilagay sa prison pending yung appeal nila, but that discretionary right to grant bail is tempered by certain facts like being a habitual delinquent, mga ganyan, flight risk siya. Feeling ko flight risk ang mga yan. Yeah. Dapat i-deny yung mga bail ng mga yan. Mag-flight risk yan sa bundok. Anyway, it's just an opinion. We hope, of course, we are very thankful doon sa courage ng judge to convict a sitting congressman and a known ally of the CPP, NP, NDF on the certain charges. Mabigat kasi yan kasi child abuse ang nila. Matanong lang namin na bakit kaya hindi natuloy yung kaso nila na kidnapping and serious illegal detention?
Well, I'm not entirely familiar po no, yung sa circumstances when it comes to the particular crimes that they were prosecuted for. Although here mukhang yung mga evidence po kasi na present nung prosecution, it will really fall under dito sa child abuse. And in fact, dissecting the decision, the court no recognize here, and I want to quote here just para rin po sa sa information ng ating mga viewers and listeners ngayon para makita nila yung talagang nangyari no. Ang sabi dito, the prosecution charges the accused for being responsible for the conditions prejudicial to the children's development by transporting them in the middle of the night without assistance and presence of the concerned law enforcement agency of the government, which said act exposes the minor LUMAD learners from possible untoward incident given that the road they traversed was dangerous considering that it was used as an area of encounter by the military and the New People's Army. And yung mas graphic ho dito na description ng ginawa sa kanila, records reveal that the accused indeed took the children out in the dark and on unsecured road. They let the children walk on foot for 3 hours, more or less. Imagine, they made the children walk on foot for 3 hours. The road from Sitio Dulian to Sitio Butay, which the accused and the children traversed at night, was secluded, dark, remote, and dangerous. And considering the terrain and the conditions of the road, the children might be shot either by the military or NPA because it was in these areas that the military and the NPA had several encounters. Moreover, they might also be bitten by snakes or insects or fall into ravine or off the cliff or slipping and falling on the road, which is very rough and slippery. So you could really see here no, kung gaano kalala yung ginawa nila Castro and nila Ocampo dito sa mga LUMAD learners. And it also reveals their hypocrisy. They keep on claiming that they are advocating for the protection, for the rights of the youth, of the indigenous peoples, of the members of the ICC. But then, no, here you could really see na kung ano po yung ginawa nila na talagang very prejudicial to the welfare of the LUMAD learners that are with them during those times. Kasi kung tingnan mo to at isipin mo na yung anak mo, no? Kala mo nag-aaral. At kinuha doon sa gabi. Actually, one of the hindi nasabi ni Attorney Cliff is hindi pa kumakain ang mga yan. Gutom na gutom ang mga yan. They failed to take their supper nang kinuha sila. At nung kinukwento ng isang witness yung pinagdaanan nila na takot siya, nakakatrauma talaga kasi baka mahulog ka sa bangin. Imagine, have you tried walking in the mountain in the night? Na kahit man 10 minutes man yan, kung hindi ka matakot. Tapos yung area na yan, nagkakaroon ng encounter. So, they knowingly put the lives of these children in danger. Pinaglakad mo ng 3 hours yung mga bata. Imagine that, na umuulan pa. They were rain-soaked, hungry, potentially kasi talagang masukal yan. Hindi lang siguro insect kung sinong ano dyan. It's... You know what? I walk these mountains some part. So I can basically imagine na hindi mo gagawin sa anak mo yan. Yeah. You know what, Attorney Clifford, Attorney Bosantog, no? It doesn't surprise me, no? Because these people, no, these monsters, that's why this is a victory for the Filipino people and for humanity to put away monsters like this. Because they don't even care. They've stepped over the dead bodies of our children for decades. These are the top recruiters of NPAs from among our children and the IPs. So something like that, a story that breaks our heart, that enrages us, is nothing to these people, no? Because time and again, they've turned their backs. They can really literally step over the dead bodies of our children. And yet their children, they shield. No, themselves, they shield from the war that they goad our children to fight, that they themselves cannot fight. So yung mga kwento na yan, no, yung mga kwentong nakakagalit talaga, no, yan yung kung bakit tayo nagdiriwang ngayon. And also, Dr. Rain and Attorney Marlon, nakakatawa rin na right after they received the court's ruling, no, their conviction, nag-release kagad sila ng press statement and they are quick to
Yeah. denounced the said judgment, saying that this is an unacceptable and unjust decision and that meron ding miscarriage of justice, which is very funny. So what they are doing really is that they are seeking to wrongly discredit not only the solid evidence presented by the prosecution, but also the regularity, the independence, and most importantly, the integrity of the judicial system of the country. And it really exposes their hypocritical and double-faced attitude towards the legal system of the country, because they are always quick to cry foul and portray themselves as victims whenever a court issues a decision against them. But on the other side, they are earnest to always invoke the legal processes of the country whenever they intend to harass and inflict damage against the government and its officers. But of course, no, this is in furtherance of their antagonistic and insidious plan to really undermine the country's institutions. Yeah. So they really use and exploit the very judicial system that they destroy. Yes. Like they use our children, like they use our schools, like they use our government institutions, like they use our country, they use our churches, our labor unions, our factories, the urban poor, to destroy everything about this country. Actually, yung isa sa mga biniblame na naman nila si President Duterte, nakita ko yung press release na nabi, so one of the trump-up charges at mga NTFL ka, mga ganyan-ganyan. Simple question to them is this. You are the victims. So, anong tawag natin sa 14 children na kasama nyo na walang parental consent? Anong tawag sa kanila? Are they not part of the discussion? Yeah. Anong tawag doon sa set of parents na one of the witnesses, na kasama sa witnesses, na sinasabi nila na nag-aalala ako sa anak ko, hindi na umuwi. Tapos biglang dinala na lang. So what happened? So ano yung tingin niyo sa mga parents? Ito biglang kayo na yung parents ng children. Are they not also victims in these circumstances? Yung mga IP leaders, kasi ganito nangyari dyan eh. Meron yung Salugpungan School kung saan nag-aaral yung mga bata. Yes. Nag-usap yung mga tribal leaders, sabi nila, ipasara nyo yan. Alam niyo kung bakit nila gustong ipasara? Kasi ang tinuturo nyo sa mga anak namin is kung paano maging NPA. Okay? Tinuturuan nyo sila kung paano mang-ambush, mga ganyan. Tsaka attorney, di ba, yung mga bata, yung unang mga changes in behavior, naging bastos, naging masagot, yung hindi na tribal yung values. No? Okay, correct. So, on that fateful day, nag-prepare ng mga motor ang mga tribal leaders, the community, para bumaba yung mga teachers. Ang sabi nila, umalis yung mga teachers. Ang teachers lang yung aalis kasi isasara nilang school. Talagang pinako nila yung school. Sabi nila, you're no longer allowed to teach in our community because yung una yung kalang dala is parang yung DepEd curriculum, hindi pala. So pinako nilang school at nag-prepare sila ng motor para bumaba yung mga teachers. Yung ginawa mga teachers, hindi nila ginamit yung mga motor, kinuha yung mga bata, tinakbo nila kung saan naghahantay sina Franz Castro. At ang sabi nila, walang iwanan kasi andito si Satoru Campo. So ginamit pa nila pampalakas ng loob na porque andun si Satoru Campo na maglilid sa kanila walang iwanan na lang. So they were able to convince through machinations yung mga bata na sumama kayo sa amin kasi kailangan kasi papatayin kayo dito, ganyan. So tumakbo sila in the middle of the night using that particular terrain. So attorney, what you're saying is it was the tribe themselves, it was the parents themselves that locked down that school. Yes. Because it was not the AFP. It's not. It's not because yan ang mga istorya nila, It diba? was the tribal who on a particular council said, ayaw na namin yan. So actually nag-rally sila sa harap ng school na isara nyo yan. So they locked the school, sabi niya, baba na yung mga teachers. Kaya yung mga kasama na convict dito, mga teachers So binaba nila, but after that, tinakbo nila yung mga bata. So, ang charge na talaga dito is child abuse. Conduct prejudicial to the development of a child. Dr. Rain, I just want to support lahat ng mga sinabi ni Attorney Marlon. Lahat ng sinabi niya, they are on record and they are written here in the decision. Yung sinabi niya, for example, the prosecution has a witness. Ang pangalan niya si Datu Genaro Federico. And he testified that their board deliberated on the demand of the tribal leaders in the community of Sitio Dulian to close the Salugpungan School. And he also averred that it was peaceful. There was no violent conflict and tension between the school and the community, meaning to say walang
conflict with the military, with the officers there, and that the tribal leaders sent several formal letters to the school requesting the school to stop its operation and ultimately close the school campus. There was no militarization and food blockade, contrary sa sinasabi nila Castro and De La Ocampo. And also, yung sinabi ni Attorney Marlon regarding sa motorcycle, sinabi dito, malinong sinabi dito sa decision, the acts of the accused clearly show that they failed to take necessary precaution to safeguard the safety and well-being of the children when they transported the Lumad learners from Sitio Dulian to Tagum City. As intimated by the prosecution, while there were motorcycles prepared for the accused teachers opted to walk on foot together with the 14 students. They could have utilized those motorcycles for the children rather than letting the latter walk at night for 3 hours more or less. Grabe. Parang for me, no, Attorney Bosantog and Attorney Clifford, it really shows very clearly to our people, no, kung ano ang tingin ng CPP, NPA, NDF sa ating mga kapatid na katutubo, no. Hindi talaga tao ang tingin sa kanila. Lahat kahit mga bata, kahit na matanda, kahit na tribal leader, wala ang tingin nila dyan. Lalo na pag narinig nyo yung mga kwento. Pero yun, maliwanag, no? Nakita natin kung ano yung pinagawa. Pinalakad ng 3 oras na hindi pa kumakain mga bata sa dilim, di ba? Na dangerous. No? And this is just one example of one Salugpungan school. Yes. Because I think more or less there are 100 Salugpungan schools that were established by the CPP in Mindanao. Yes. Buti na lang during the time ni President Duterte, they were closed down. Yes. I think that was conducted in one of congressional hearing. Pero more than that, I would like to connect this one para makita na hindi lang kasi ito yung kaso natin. We have another one case na similar stories yung nangyayari sa Haran. Na yung mga bata din, galing ng mga Salugpungan schools, ay tinuturuan mismo kung paano gumawa ng bomba. And I'm not saying this out of, this is contained in the judicial affidavit that was sworn into by the children themselves. Sinasabi na kasi pag nag-judicial affidavit ka, may concomitant obligation yan. Pwede ka ma-file ng perjury, mga ganyan, at that's a criminal offense. Yeah. But they're willing to take this risk to say kung ano talaga nangyayari sa kanila, including ambuscade, to ambush Children. Children. These are children. Oo, nakuha sila mga 13, 14, 15, 16 years old na ito yung tinuturo sa kanila sa loob ng Salugpungan schools at saka sa loob ng Haran mismo. Yeah. And it's a good thing kasi the prosecution was able to find a probable cause at nag-file din ng kaso. So ongoing yung kaso ngayon. So these are things that we can also look forward to para mabigyan ng closure. But at the end of the day, more importantly, justice sa mga IPs. Yeah, and yung Haran na yan, no, as horrific as it was, the usual suspects came defending it, di ba? Sila Sarate, sila Elago, etc. Kulyamat. Yeah, Kulyamat. I have a question though for Attorney Cliff. Attorney Cliff, will this be grounds enough to disqualify ACT and Bayan Muna? Well, certainly, no, it can be used as a ground to the proper term is to cancel the registration of these party lists because under the law, the Party List System Registration Act, the remedy that can be availed is to cancel the registration. See, similar to the cases that we have right now, the one against Kabataan Party List, Republic versus Kabataan, and Republic versus Gabriela against Gabriela Party List. So, do we have updates on those cases? Para marinig naman ng taong bayan na hindi tayo, na may ginagawa din pala ang ILCAC o yung government regarding these problems? Yes, Attorney, and as we keep on saying, these are landmark cases because for the first time, it is the Republic mismo, no? The Republic through the NTF ILCAC, which filed these cases to cancel the registration of these party list groups. The one against Kabataan Party List, ang nangyari po kasi dito, yung council nila, ang daming mga fina-file na mga motions. Parang ang nangyayari dito, nagkakaroon ng delaying tactics. That is why hindi pa nakakapag-present ng witness ang Republic against them. It seems na natatakot sila na makapag-present ng witnesses ang Republic kasi we really have a strong roster of former rebels that are testifying, no, against
the violence, against the deceptions committed by Kabataan Party List, being a recruitment tool for members of the NPA. Nakaano po tayo dito, naghihintay tayo ng resolution from the COMELEC patungkol dito sa mga motions na fina-file ng Defense Council nila. Sa Republic versus Gabriela naman ho, of course, natapos na mag-present ng witnesses ang Republic dito, and right now, it is Gabriela Party List which is presenting its witnesses, and yun nga ho, no, yung sa last hearing natin, this was last year pa. Ang pinresent nila is si Representative Brosas herself, and the LCC cross-examined si Representative Brosas, and yun nga ho, no, napalabas natin sa cross-examination na meron talagang interlocking membership. Yung Gabriela Women's Party List and yung isa pang Gabriela organization na sinasabi nila na ito yung organization na authorized mag-receive ng funds nila and separate from the party list group. But then because of yung thorough cross-examination na ginawa ng OSG, na sabi niya na meron nga talagang mga interlocking membership yung two supposedly distinct organizations na maaaring magamit to consider them as one and the same entity. Ang importance niyan, ma'am, showing na si Gabriela Party List nakikinabang siya sa mga foreign funding na nare-receive nung supposedly different Gabriela organization. And of course, this can be used as a ground to cancel or to revoke the registration of this party list. So ang nangyayari po dito, ongoing pa rin yung trial for the Gabriela case. We are still awaiting the order or resolution from the COMELEC kung kailan po yung next setting dito. Kasi one of the grounds para ma-cancel mo ang registration is receiving foreign funding. No? A political party receiving foreign funding. Kasi that will be a way to, as a form of intervention to our sovereign rights, no, as a country. And I think you're quite familiar with that because you'd been traveling to Europe back then, asking these foreign organizations para ma-meet nyo sila at ma-explain nyo yung nature ng kailang mga trabaho. Yung sasabi kasi ni Attorney Cliff was the one being receiving funding internationally but also part of the Gabriela organization. And some of this funding, actually, hindi ko maalala yung mga witnesses, they are being used to funnel funds to the NPA. Yeah. So I think there's two grounds that they can use on that instance, and we are quite happy that this kind of cases ngayon lang nangyayari after 52 years, no? Yeah. After 52 years of existence, nagkakaroon tayo ng cases of this nature to remove them from the party list. At the end of the day, sabi nga natin, we are a nation of laws and not of men. That's why due process natin. And we're quite happy. It's just so slow sometimes. It's so slow. Yeah. No, the wheels of justice 6 years ngayong task na to exceedingly slow. Now, kasi yung sinasabi ni Attorney Cliff kasi, di ba, dalawang Gabriela yan, di ba? Tapos sinasabi nila, we have nothing to do with each other, di ba? One is receiving foreign funding, di ba? But it's the same address, it's the same board of directors, di ba? So, ginagawang tanga ang Pilipino, no? So, ito yung game nitong mga ito. No, but it's so slow. No? But considering where we were back then to where we are right now, at least what we have is an exposition in efforts on the part of the government to go against these party list organizations. Naalala ko talaga nung punta tayo ng Congress noon, sabi ng mga ibang congressman, alam naman namin sila, kilala naman namin sila, pero kasi binuto sila ng mga tao. So, one way to deal with that is to remove their accreditation and cancel their membership sa party list system ng ating bansa. But also to expose, no, to COMELEC officials, to the public that these organizations are using violence to forward their advocacy. So padayon lang, laban lang. Pero bagal talaga. Nababagalan ako talaga sobra. Kasi, well, anyway, Attorney Cliff, no, what's the next step ba after this? What are we expecting from them? Kasi obviously they came out with they called this whole thing unacceptable and unjust daw. And they also said that it was preposterous, di ba? So, ano yung next step ng gobyerno after this? Well, of course, if they appeal the
Of course, they'll judgment of appeal. conviction by the RTC, Yeah. we are going to contest their appeal. We are going to file the necessary pleadings. Kasi ang mangyayari po dyan, kapag inappeal nila yun sa Court of Appeals, pag hihingan ng answer, yung tinatawag na appellate brief, yung people of the Philippines, to counter the allegations that they've made in their appeal. But of course, if they do not appeal, well, of course, the judgment of conviction will be final because under the law, after finality is an operation of law, kapag natapos ko yung reglementary period of 15 days to appeal, the judgment becomes final and executory as to all those who were convicted. And again, ang na-convict mo dito, hindi lang si Castro and si Ocampo, but 8 other teachers, supposedly teachers of the Salugpungan schools. Attorney, no? Kasi si Attorney Bosantog said kanina, di ba, na we went to the HOR and what they told us was that, naboto na yan ng tao, etc. So the ball is on your hands, the Filipino people. Huwag yun na sila iboto. Pero parang for me, I used to accept that but not anymore. Given that it's been over half a century, I really think it's a whole-of-nation approach. No? As an institution, no? Congress should have some soul searching if they still have some soul, if they still have a soul, no? Will you allow people like this, an institution and the 15th deadliest terrorist organization, you want an institution like Congress to be besmirched, to be tainted, to be poisoned by a terrorist organization? I mean, these are questions that we need to ask ourselves, diba? Because do we really want to end this, diba? Like, kasi ngayon the judge, no, this judge is held up as a hero and rightly so. Rightly so, no? Talagang hero because we know what the CPP has done to judges, no? Tinatakot, threaten, di ba? We know that what they've done to the judicial Dr. Rain, system. actually, yeah. If I may add, no, napanood ko kahapon yung isang part. Kasi nag-ano sila, meron silang indignation rally because of this judgment of conviction. And isa sa mga nagsalita doon si Lisa Masa. And sinisigaw ni Lisa Masa na kailangan daw tandaan yung mga judges na laban nga raw sa karapatang pangtao, and pino-point out niya na itong si Judge Jimmy Boco, isa to sa mga sa mga judges na kailangan daw nilang bantayan. So talagang tina-target din nila yung mga judges. They are, I think, I'm not surprised if kung meron talaga silang listahan ng mga judges na minarkahan na nila, di ba? And also the prosecutor. I think we have to shout out sa mga prosecutors who handled the case because as a lawyer, handling this kind of cases talaga put you in crossfires eh. Imagine, di ba, nag-spokesperson tayo, ma'am. Nalagay tayo sa order of battle nila. Kung hindi lang mabilis ang ating armed forces, dalawang Sparrow units yung pinadala para guru-guruin tayo. But this is true. Huwag kang tumawa dyan, Attorney Clifford, kasi yung pinagdaan ko noon, nangyayari siya. It is true that in 2020, in 2021, nang spokesperson kami, nagkaroon ng order of battle. Yung first was What's order of battle para maintindihan? Ito yung listahan ng mapapatayin ng mga Sparrow nila. Yung first unit, nasabat nila sa Santa Rosa, Laguna. 5 yun. If you look at the news, napatay sila. After, kung hindi sila mag-succeed dyan, next is yung propaganda, smirch campaign. So during that time, nagkaroon din ng, against Ma'am Lorin sa lahat ng spokesperson ng INTF-ELCAC, nagkaroon sila ng parang reputational assassination. Kung hindi ka nila makuha sa physical assassination, is the reputational assassination. So you have buti na lang, I don't care about my reputation. Well, if your assassins are like those, we don't really care. But the fact is that Attorney Clifford, the prosecutors, the judges, ito yung tinaya nila nang nilabas yung decision yan, yung pinaglaban yung kaso na yan. No? It's giving, kasi halimbawa, lagi nating sinasabi sa ating mga law enforcement military na you are heroes to us because you put your lives on the line. In the same matter that Attorney Clifford, the prosecutor, the judges, using the rule of law, tinaya din lang kailang mabuhay kasi hindi naman basta-basta kalaban yung CPP, NPA, NDF. Yung mga kasama nila, pinapatay nila, di ba? Sina Quintana rin, people like those. Nagkaroon sila ng operation venereal disease, nagkaroon sila internal cleansing. Ang dami lang pinatay. Thousands were killed. These are from the testimonies of the rebels themselves. So, kudos to you. Hopefully, hindi tayo mawala ng pag-asa because I think naman the end is near. And also among ourselves here, no, mga kababayan, kami dito,
ilang beses na talaga na napunit ang mga puso namin dahil sa mga ano ba, verdict na nakakasakit ng loob na ginananalo ang CPP kasi katulad nung kay Keith Absalon, no? Napakasakit talaga. So itong ganito, yun yung burden natin bilang isang bansa na itinitiis ng legal cluster, naming lahat dito, yung kaguluhan, kabuktutan ng legal system siguro dahil napasok ng CPP. Kaya itong ganito, pinapalakpakan natin. May tanong pa ako kay Attorney Cliff. Attorney Cliff, si Lisa Masa pala, may veiled threat dito kay Judge Boco. No, so, is there any recourse? Is there anything that we can do about that? Because that's a veiled threat, no? Hindi ko po maalala kung ano talaga yung exact na sinabi ni Lisa Masa against kay Judge Boco, no? But of course, no, Judge Boco has all the means under the law to protect himself against any threats from Lisa Masa. And itong, just also to connect, si Justice Miranda, she sent me an update regarding ho dun yung sa tanong nyo sa query on yung sa trafficking case against Sator Ocampo et al. And she was informed, she was updated by the regional prosecutor of Davao, and the regional prosecutor said na yung trafficking talang ingod case dismissed through demurrer of evidence, but they filed a petition for certiorari. Si Judge Boco rin daw po yung sasala niya pa rin yun. So it means no that Judge Boco is really deciding based on his appreciation of evidence presented by the parties, fairly and squarely. Galing. Hindi dahil sa any affiliation or something. Yeah. Kasi ito po yung nangyari dun sa trafficking case. So ibig sabihin, hindi pa patay yung trafficking case. Buhay pa siya. Not yet, attorney. Yes, kasi if... Sa Monday daw po ang promulgation ng What is case. promulgation? What's that? What's promulgation? When the court issues the decision po. yes. What do you mean? Do you mean the trafficking case is still ongoing against Franz Castro Satur Ocampo et al? It's Yes. still ongoing? Yes. Hindi siya na-dismiss. Nag-file sila ng demurrer, right? Oh. And nag-file ng Yes. MR, yung Yes po. or petition na kaagad. So malamang nag-file yan ng petition kaagad kasi madadouble jeopardy yan. So umakyat na sa inyo, hawak na yan ng OSG. Kahit nag-appeal yung mga sina Franz Castro dito, et al. Dito sa kaso na to kung saan sila na-convict, dadaan sa OSG yan, no? So ibig sabihin, buhay pa yung Yes. kaso. It's wrong to say na na-dismiss siya at Yeah. walang ginagawa yung state. So there's Yeah. something that we can look forward to. Yeah. And this particular case can actually bolster Yeah. Yes. the trafficking case. Kasi ang Yeah. trafficking is movement of one person to another place. Yeah, And that's what they yeah. did. Yeah. Hopefully, salute kay Judge. Yeah. I'm And- quite surprised. Ako rin. Siya yung I know that. I wanna cry. siya yung siya So pala rin yung happy. nag-dismiss doon pero siya yung nag-convict dito. It just shows the impartiality of our system. Yeah, and may I just add lang sa mga kababayan natin. Ibig sabihin ng human trafficking, ano bang ginawa sa mga kapatid nating katutubo nitong mga CPP na ito? Ipinapasok sila sa mga parang mga container na marami sa kanila, isinisiksik sila para madala sa Manila. May mga namamatay dito sa kanila out of suffocation. Mga bata, kahit matatanda, namamatay. At dyan na lang itinatabi. No? So, yung trafficking na yan ang trabaho, yan ang ginagawa ng mga teroristang ito. No? So, wow. I didn't know that, attorney. Wow. It's a good piece of news na hindi pa pala. Gaano katagal? Ano bang that we're parusa still dyan? fighting. Di ba lifetime Human trafficking yan, I imprisonment? think lifetime imprisonment. yan. Lifetime imprisonment. Yun yung gusto Wow. namin, no? What about the other cases that has been that is ongoing na hinahandle ng LCC? Kasi laging hinahanap Yes, po, ng Atty. bayan kasi kung may kasalanan, bakit hindi yung pinafile ng kaso so that they will also be informed of the cases? Of course, yung laging nababalita, yung Castro versus De La Cruz, the writ of amparo and the habeas data petition filed by Jed and Jonila, yung dalawa hong alleged activists, no? So ang nakakalungkot ho dito, napakarami ng inimplead nila na respondents, members of the AFP, the PNP, the NTF-ELCAC,
and the NSC, the National Security Council. So talagang ang laki po ng, kumbaga, resources na kailangan na i-expend ng government to litigate this case, no? Because of course we have to prepare for the witnesses and everything and attend the series of hearings. Napakadami po ng hearings na set dito ng Court of Appeals for the presentation of evidence. Umabot ng I think more than 10 hearings for this case. Now, ang nangyari ho dito, we already presented all of our witnesses. Natapos na po lahat ng hearings dito and the case is now being decided by the Court of Appeals. I think sooner or later they will already issue a ruling on this matter. Pero ang nakakalungkot ho dito, no, while the case was ongoing, itong si Jonila, pumunta siya sa Belgium. Yeah. And nung nasa abroad siya, ang dami niyang sinabi na substantial matters about the case, nagpapaawa pa siya doon. With, of course, the goal to play as victim and to maliciously besmirch the government, the nation, and syempre, hindi na rin natin mayaalis dito possible funding from... Yes. Ano naman nila yan eh. MO naman nila Attorney Cliff yan, that has been a repeated discussions from the former FRs. Si Rurelin Mandakawan, one of the IPs that they have utilized as a spokesperson nila all throughout in many countries. Dinala nila yung batang-bata, no? Tinuruan kung paano sasabihin. Rurelin Mandakawan or Rurelin Bayaw? Rurelin Bayaw. Tama. Yeah, Rurelin Okay. Bayaw. Yeah. Na yung kasama nila and just shows the pattern of exploitation committed against youth. Especially the IPs and generation of fundings. Hindi naman siya yumaman doon sa pinaggagawa niya kahit millions yung nakuha nila. So, tanong natin saan napupunta yung pondo na yan sa CPP-NPA. Yan. So, hopefully, we wish you success dito sa kaso na to kasi this is also a redemption story for our law enforcement or alam mo yung nangyari kasi dyan, kina Jonila na yan, they were quite happy at may mga nag-surrender ng bata. Kasi kung hindi nag-surrender ng mga to at nag-member sila ng NPA, malamang yung mga nangyayari doon sa spokesperson ng karapatan, di ba? Just lately, two weeks ago, Kabataan Party List, apat na bata na tinatawag nilang mga activist ang namatay. Yeah. Well, Bilang NPA. Bilang NPA, we cannot discount that they were an activist, no? Yeah. But activism should not go to the route of terrorism. Yes. Kasi once they cross that line, they are no longer activists. But the fact is that these young people initially were activists who wants to change the country for the better. At nangyari nga na-recruit and na-radicalize ng CPP, NPA, NDF. And we do not want that to happen to Jonila and her company. So, the good news is there, at least buhay pa sila. We are undergoing a judicial system. Kasi ang gusto naman talaga ng NTF-ELCAC, especially the government, is that we recover. Yeah. No? And hindi sila malagay sa life and death scenarios. Oo. But si Attorney Cliff mentioned yung nagagastos na resources ng gobyerno, no? In truth, no, billions ang ginagastos ng gobyerno dito sa CPP, NPA, NDF. Ito yung yung kahalagahan ng kung bakit napakahalaga na alam natin tong mga information na ito. Kasi naiintindihan natin bakit hindi lumilipad ang Pilipinas, no? At kung bakit tayo dapat ay magkakapit-bisig, sana kasama pati ang Kongreso at lahat ng buong gobyerno para matapos na ito at nang makalipad na Pilipinas, 'di ba? So, I was informed one of the briefings that we attended back then that almost 100 billion ang na-spend ng Philippine Army as an OPEX pa lang, OPEX wala tayong mga salary nila, in order to go against the CPP, NPA, NDF. Imagine kung paggawin mo ito ng schools at pagkano mo ng mga teachers. So, hindi lang kasi sila mismong kalaban natin yung mga resources ng government for the development of our country na pupunta dito sa useless war na to. And how can you put a price tag on the lives of the thousands of children who have died, no? And mga soldiers at saka yung mawalan ka ng head of the family, no? There's no price tag for any of that, no? So itong laban na ito kailangan matapos na ito at dapat sabay-sabay tayo dito, no? Yung yung case doon sa Rural Missionaries of the Philippines, Attorney Cliff. Yung sa Harad ba yun? Hindi. Parang yung they filed the perjury case. Yes. At si General I think it was quite dismissed but it was appealed. Yes, I think nag-appeal po ata sila doon although wala pong kaming nare-receive na
order pa regarding that. So I guess ano po siya, it's still pending kung saan man po sila nag-file ng appeal. But yun nga po, just to also follow through sa sinabi ni Attorney Marlon regarding people presenting themselves as activists, and I think familiar din dito si Attorney Marlon. We also have the case of Bolinget versus Anti-Terrorism Council. Yes. Sila Windel Bolinget, Sara Aliquez, si Jennifer Awingan, Designated and terrorist na yan. Yes. Yeah. They were designated as terrorists by the Anti-Terrorism Council, and then they filed Ay, sa kita. level pa lang ng ATC, they filed a Ano petition yan? to delist. But it was denied by the ATC. That's why they filed a Bihira ka petition talaga, for Jeta. certiorari to question or to assail the order of the ATC denying their petition for delisting. So this is pending right now in the RTC of Baguio City. Nililitigate po natin nito currently. And we secured partial victory here because yung prayer nila, yung sa petition for certiorari, they have a prayer for temporary restraining order and or issuance of writ of preliminary injunction against the ATC. The Baguio RTC in its latest order dated June 8, 2024, no, it denied yung mga prayers nila for injunction and restraining order. So sa August ho, So ibig tutuloy kami sabihin, dito ng may probable cause, no? There's substantial evidence to deny their motion, and there's a Yes. probable cause to believe the position of the ATC. O hindi naman totoo, trump up charges na naman. Yung Cordillera Exactly. People's Alliance, sina Bulingit na yan. So we will continue with the hearing in August. May setting ho ng August. We will present sila po muna ang magpe-present ng mga witnesses nila. And currently we are preparing also the witnesses for the AMLC and the ATC to counter their allegations sa petition nila. And hopefully magtuloy-tuloy po ito. We secure a final order denying their petition. Wow. Yeah. Ang dami nangyayari. Ang dami nangyayari. If you don't mind, I'd like to read the press statement of Yes. the legal cluster, Yes, attorneys. Okay. The LCC, the Legal Cooperation Cluster of the National Task Force, LCAC, denounces the joint statement of ACT Teachers Party List Castro and Bayan Muna Party List Representative Satur Ocampo, preposterously claiming as unacceptable and unjust the decision of the Regional Trial Court of Davao del Norte, convicting them along with 8 teachers of the Salugpungan Tatano Igcanogon Community Learning Center and the Community Technical College of Southeastern Mindanao for violations of Section 10A, Article 6 of RA. Ayan, kita nyo naman, narinig nyo naman ang ano, no? Narinig nyo naman kung ano ang nangyari kina Sator Ocampo at ano ang naging kaso nila, no? Ang naging kaso nila kung saan kinuha nila yung kabataan na walang pahintulot. Kaya yun ang naging kaso nilang dalawa, no? Naging kaso ng dalawang representative pa ito, no? Magkasabay pa itong representative si Franz Castro at si dating representative Sator Ocampo. Kung saan tumakbo pa nga ito ng senador, ano? Si Sator Ocampo. Kumbaga, ito yung kapanahonan na naglalaban na yung NTF-ILCAC at saka itong mga CPP, NPA, NDF kung saan kanya-kanya na silang propaganda, no? Kaya nga ang nangyari, gusto nilang maitago itong kabataan doon sa magulang na ang gusto lang daw ay pag-aralin ng mga ito, ano? Yung mga magulang, kumbaga, ano na sila duda na sila doon sa kapasidad, gawa ng nag-aaral nga sila doon sa inanong paaralan, tapos ang tinuturo nila kung paano lumaban sa gobyerno, no? Kaya yung mga magulang, siyempre siguro naging civilized na rin yung mga magulang nitong kabataan na ito. Naging mapagmatyag sila kung saan yun nga, na pag-alaman nga nila na ang tinuturo nga dito, hindi yung ikagaganda ng pamumuhay ng kabataan, ano, na sa pamamagitan ng matuto silang mag-aral, matuto silang makialam kung anong mga nangyayari sa
gobyerno. Kung hindi ang tinuturo sa kanila ay kung paano lumaban sa gobyerno, no? Sa pamamagitan nila. Dahil nga sa itong ano na ito, representative na ito na si dating representative sa Campo at saka si Franz Castro ay nagagamit nila yung mga teacher daw, no? Teacher daw, pero ang tinuturo nila doon sa kabataan ay kung paano lumaban sa gobyerno. Kaya itong mga magulang natuto na, nagkaroon na ng kaalaman. Kaya hinabol nila yung kabataan. Doon nila naabutan na tangay-tangay na nitong dalawa itong kabataan na ito. Kaya ayun, ayun ang naging sanhi ng kanilang kaso. Ayun. Eh ang problema, binabaliktad na naman nila. Duterte na naman ang may kasalanan. Hmm. Diba? Saan ka pa pupunta kung lahat ng galaw ay Duterte ang may kasalanan? My goodness. Ay nako, saan na tayo patutungo? Mamaya baka mag-live ako ano. Gusto kong ano kasi may topic ako. Babala ito sa mga ano ha, sa mga mahilig diyan sa mga gangster-gangster, sa mga gimmick-gimmick. Ito babala ko ito sa inyo mamaya. Mayroon akong itatakel na isang kung tutuusin mo ay napakaliit na problema, pero ito pala pagdating ng iyong pangangailangan magiging balakid sa iyo bandang huli. Kaya abangan nyo mamaya no or mamaya or bukas pag walang tawag, pag walang session. Alright, maraming salamat po at umabot na naman kayo sa dulo ng aking video. Maraming salamat po sa lahat ng dumaan. Ay nagagalit ito si Chitay kaya ititigil ko na. Nagagalit na eh. Ano bang ano nito ni history nito ni Chitay? Ano bang ano nito? Alam ko ito ay isang probinsyano ano, si Tae. Kaya abangan nyo mamaya no. Mag-ano tayo. Mag live tayo mamaya ulit. Ito ay bilang babala ano sa mahilig baliwalain kung ano man ang inyong ano. Kaya dapat kayo maging aware kayo no. Dapat kumpletuhin nyo parati ang ano. Up to date ang inyong mga requirements katulad ng NBI, police, at sa lahat ng mga government ID. Dapat mayroon kayo niyan. Gawa ng kahit hindi ka nagtatrabaho, dapat kumpleto yan. Alam nyo kung bakit? Napakahalaga. Napakahalaga. Katulad nito, yung itatopic ko mamaya, napakalapit nito sa akin. Nagkaroon siya ng problema. Ang naging problema ay napakabigat. Isipin mo, nasa Tagaytay ito, nasa Silang Cavite. Pumunta lang ng Kamaynilaan para lang ayusin ang kanyang problema. No? Kaya maging babala ito sa ating lahat na mamamayan. Kaya ang may papayo ko sa inyo ay kumpletuhin nyo lahat ng inyong mga requirements, ano? Government ID. Kasi pag nagkaroon kayo ng problema, malalaman nyo kaagad. Hindi yung pag mayroon na kayong nilalakad at saka nyo malalaman. Alright? Maraming salamat po at umabot na naman kayo sa dulo ng aking video. Gusto ko lang pasalamatan uli ang lahat ng sumusuporta, lalong-lalo na kay Mami Mercy Calunod, kay Ma'am Rosalina, kay Ma'am Analisa, kay Ji Chang Wok, kay Paul Donisa Official. Ayan, mga kasama po natin yan ano, sa YouTube. Pag mga kantahan, puntahan nyo lang ang Kaarating Plus One, Paul Donisa Official. Ayan, Nard DC. Yan, mga good vibes yan, kantahan. Puntahan nyo lang yan sila, ang kanilang channel. Kay Nani Sanchez Vlog, kay Rexel Mingaren, kay Biyaheng Branggel Sam, maraming salamat po sa walang sawa niyong suporta. At sa lahat ng ating mga solid na subscriber. Yan. Luzon, Visayas, Mindanao. Mapagpalang hapon po at ingat po tayong lahat. Peace out.